I have to face it. I think I have cancer. Nakitaan ako ng tumor sa ovary. Tatanggapin ko na may cancer, may stage 1 ako. Ano isang bagay na hindi alam ng public about you? Napagod ka na siguro rin. No? Napagod talaga yan. Everyday naman you try hard, pero What was the most painful lesson? pinakamasakit is talaga huwag nyo nang antayin ng you reach rock bottom before you find out that in the bottom, there's a rock and it's called God. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Sa araw na ito, we want to talk to someone na talagang may glitz na, may glamour pa. And we're gonna deep dive to her life story para ma-inspire po tayo. Sumikat talaga ito noong 1980s. Oo, as a matter of fact, with her raw talent, syempre, beautiful heart, and unwavering resilience. Huwag na natin patagalin. Let's welcome the beautiful, the bold, bold in the sense na talagang outspoken and ever authentic. Dako, Miss Nadia Montenegro. Palakpakan! Salamat na. Hi, Miss Nads. You for that introduction. I love you. Yes. Alam mo, Miss Nads, matagal na tayo magkakilala since Oh my God. 1980, 86, 85 na? 87. 87. Oh, basta 86 tayo nagsushooting ng Taray at Terror. O, yun na. Yan. Ay, ayan na, siya na nagsabi nun. Kasi maraming din naniniwala na nag-artista ako dati. Uy, kasama namin si Shinky. Nako, ang saya na mga panahon na yun. That was one of the parang highlight ng movies ni Randy and Ate Maricel Soriano. At kami ang magkakasama doon. Ang saya-saya. Oo, yun. Ano yun, napupuyat pa tayo sa gabi. Kaya hindi natin inakala doon ganitong ending. So magbalik tanaw tayo. Can you share with us how you really started in the showbiz industry? Well, I started doing commercials at the age of 7. I did around 17 TV commercials, Chinks. Yeah, by the time I was 10, somebody saw me in the grocery at dinala ako kay Direk Elwood Perez. Okay, before Elwood Perez, let's talk about yung unforgettable na commercial mo. Unforgettable. Siguro yung Glade. Yung Glade, yung nagpapiano ako, tapos basta maganda May yung... clips ka pa ron. Wala na, kasi nasunugan kami twice, Chinks. So... maraming nawalang memories, pero Alaska was also one. I was a calendar girl of Alaska for I think 2 years. Oh, ganun. I was 13. Wow. Yeah, and then meron din Levi's with JC Bonin. Madami kaming ginawa. May Colgate, may Royal True Orin. O paano ka na-push doon? Ikaw ba'y nag-audition, mga gano'n? No, ayun nga, bata pa lang may nakakita nga sa amin sa grocery na kinuha ako as a commercial model. Hanggang doon na rin, nagtuloy-tuloy na same agent na nagdala sa akin kay Direk Elwood. Okay, I'm sure no kay Elwood Perez Regal yung. Yes, kasi doon naman sa Colegio San Agustin naman ako nag-aaral noon. And may pumuntang taga-Regal at talagang naghahanap ng magiging katapat ng baget ng Viva. Yun. Tsaka that time parang nag-e-evolve na yung Regal Babies na original, si Snooki, si Ate Maya at si Ate Dina. Parang naghahanap na sila ng mas Pag-graduate bata. na sila. Oo, so naghanap sila ng mas bata. So kami yon, si Gretchen, ako, pareho kaming na-discover sa San Agustin. Magkaklase kami. Classmate ka ni? Yes. What? Grade school pa kami, magkaklase na kami ni Gretch. Hanggang sa, yun nga, sabay kaming nakuha ng Regal. So, during that time, ano yung pinaka-unforgettable naman na nangyari sa nung nag-showbiz? Naku, maraming masasaya, syempre, sa showbiz. Tsaka nung time na yun, Chings, I think I could say na talaga I was enjoying my job. Even as a child, enjoy ko talaga. I knew na talagang this was the world. Tsaka mahilig akong makipag-usap sa matatanda. Very, conversationalist ako. Very curious ako. O ano yung role na hindi mo makalimutan? Siguro yung pinakatumatak yung life story of Julie Vega. Ikaw ba yun? Ako yun. Ha? Yes. Napaka-honorable naman for me to be chosen to do that role. Regal ba yun? Hindi, Independent. independent yun. Oo, yung family din yan. Wow. Yeah. So, nung lumabas yung pelikulang yun, I'm sure super blockbuster yun. It did really, really well, yes. And sobrang grateful ko na tinanggap nila. Kasi syempre, di ba si Julie, iba talaga yun. At
grateful din ako dahil it was her parents talaga mismo who chose me. Because we were close naman to the family. Wow. Yeah, so malaking ano sa akin yan. Tsaka syempre 14 going steady. Bakit naman hindi ko makakalimutan? Sino kasama mo nun? Janice, Gretchen, yun yung launching namin. Yes. So during the time when it was launched, I'm sure kasi ano yan theater tour, Oh yeah. tapos TV tour. Yes. Oo. Provincial tour. Market pa tayo dun sa mga bus. Remember, pag theater tour dun sa Cubao, kaya sa Monumento. Kasi sa dami ng fans, akit ka sa taas ng coaster para makawayan mo sila. Guys, ito lang The golden age of cinema is in the 1980s and 1990s. That's true, yeah. Oo, so during that time, walang masyadong entertainment. Ang entertainment lang is TV, radio, and movies. And then, Print. Yung mga print. So during that time talagang wala. All eyes are focused there. So kailan nyo nalaman na talagang okay, wow, iba na to, yung feeling na nakilala na kayo? yung 40s? sinasabi mo yung 14 going steady, talagang naramdaman namin doon. Iba din yung era nun. Especially nagkasabay pa sa That's Entertainment. Diba? That's ka rin, di ba? Yes. Part of the So nag-movie ka muna, that's or movies? movies muna. And then that. Oh. Yes. So Thursday group ako yun. And then, so iba yung fans noon, iba yung clamor, iba yung energy noon. Sobra. Yun, pag sinabi nila dati na fans ka ni Nadia, talagang pupuntahan ka, babiyahe, nandun sa studio, wala naman social media no. Wala. Talagang they're loyal, they come to you, they see you, they support you, ganon. Ano pangalan ng mga fans club mo? Ay, syempre, the original Nadia, yung mga The Nadia Montenegro Fans Club, Regal Baby Nadia, marami. Grabe, oo. At saka ito, nakakatuwa nga alam mo, Pinoy na Pinoy talaga. Pinoy in the sense na instead of having one lang, Yeah. they create their own. Yes. At saka- Chapters, Oo. sectors. At saka during that time, alam mo, one sign na talagang kilala at sikat ka na, Sampaguita. Totoo yan. Yung, alam mo, totoo yan, Chings. Yun ang nakakamiss ngayon, no? Nung araw, pag lumalabas kami ng studio ng That, takapanan yun ng Sampaguita, di ba? Yung parang, i-appreciate mo kasi. Sito, binili nila ng allowance nila yun, na sweldo nila yun, pumila sila ng ilang oras, hindi pa sure kung makakapasok ng studio, hindi pa sure kung may sasampay pa nila sa'yo. Grabe. So, nung araw talaga, iba ang ng fans, no? So, sino yung pinakamalaking influence mo sa industry during that time? Maniwala ka mo hindi, pero baka cheesy. Oh. Si Brooke Shields talaga. Ay, oo. When pala ako ni Brooke Shields, Ay, oo. Pangaramit kayo. Orbit, natawag nilang the Actions of the Philippines. You'd see my whole wall in my room was all Brooke Shields. And talagang, she was like, di ba, tapos her movies was all about love, about basta, yun, hanggang sa, dapat may gagawin kami ni Hagamulak ng movie, yung parang Blue Lagoon. Oh. Kaya lang na-shelve yun. Napag-tutorial na namin, hindi ko alam ba't di natuloy, the Lucky Camiseta. Oo. So, siguro siya talaga, si, Brooke Shields. Until now, sabi ko nung unang-unang sweldo ko sa Regal, sabi ko mag-iipon ako hanggang makarating akong Hollywood, hanggang makita ko siya, makilala ko siya. Hanggang yung dream ko pa rin yun. I still message her on Instagram. Gusto ko mapansin niya. Coconut. Pero talking about that, let's talk about, syempre, yung income, diba? From commercial and then mga movies. Nakakaipon ka pa during that time? I wouldn't know because I was only 11. Okay. So it was my mom who handled everything. Okay. What I could remember lang was, syempre, maayos ang bahay namin. We were living in Makati. Well, I had a good car. We had servants who were helping me for my job. Like, kunyari, my PA ko, driver ko. My siblings were going to school. So, ikaw, hindi ka na nag-aral noon during that time? Hindi na. I had to stop after grade 7. Kaya nga, Chings, ngayon ako nagtutuloy. Oh, Yeah, tinatapos ko ngayon ng high school ko. galing. So, during that time, naramdaman mo pero hindi mo nakita. Yes, naramdaman ko, pero hindi ako aware of saving. I left that with my mom. Magastos ka ba noong Hindi. Kasi hindi magastos mama ko. Ang mama ko, natatandaan ko, hindi kami bumibili ng damit sa mga SM. Meron kami mananahe. Everything I needed for that week, tinatahi. Wow. Yeah. So, yun, yung mga sapatos namin, talagang si mama na bumibili. Hindi, pero clueless ka ba during that time kung magkano income mo per movie? Oh, I knew. I knew everything I was making, yeah. Okay.
Ang unang-unang kong kontrata sa Regal was 25,000 per picture. O malaki na yun, ah. Oo naman. Kasi syempre, imagine nyo guys, that was 1980s, 25,000. Siguro value may 250,000. Yes. At syempre, during the time, hindi pa siya kilala. Introducing pa lang yun. Yes. At ang sweldo ko sa That's Entertainment noon, mataas na kami noon, 750 a day. Mm-mm. Kasama niya, syempre, doon na yung makeup namin, tapos pinapakain kami ni Kuya Germ. So talagang gasolina lang ang ano mo papunta doon. So, yun, inabot ko yun. I remember, I wanted to buy a van for the first time. Kaya aware ako kahit nung bata ako na magkano to. So okay, ito yung huhulugan ko buwan-buwan. Aware ako sa ganon, Chase. Saka yung, sabi ko sa yung unang-unang sweldo ko na nung 12 years old ako, ang sabi ko sa mama ko, bili mo ako kaagad ng alahas. Ang gold. Pahingiling na talaga ako sa gold at diamonds ng bata pa lang ako. Oo, may nagturo ba sa'yo tungkol? Wala. Walang nagto. I self-learn. Wow. Hanggang sa ako na yung bumibili, hanggang natuto na ako, hanggang nagkaroon ako ng malaking collection until I started designing my own jewelries. Yun, lahat naman nasubukan ko, Chinks, hanggang magbenta ng kaserola, nagbenta ako. Wow. Mami na natin pag-usapin yan. That's the next chapter. When was the moment in your life na feel mo talaga na ito na talaga ang calling mo? Yung parang to entertain people. Sa showbiz, baka hindi ko pa na naramdaman yun. Okay. Pero how long yung stage mo sa movies na talagang super active ka pa? Oh, 6 years yun, dire-diretso, from 1984 to 1990 until I got pregnant na. Bumalik din naman ako after nung medyo medyo lumaki-laki na yung mga bata. Nakabalik naman ako, and then yung puro TV shows, kanyan. Pero yung talagang hindi ko pa nagagawa yung talagang gusto kong gawin sa industriya. Pero yung for myself, yung purpose ko, like what you're talking about personally, Oo. I could say, kasi Chinks, alam mo, ang daming challenges ng buhay eh. Every time something happens, akala mo yun yung wake-up call mo eh. Oh. Di ba? Pero I could say this last February. Ano nangyari? Nakitaan ako ng tumor sa ovary. And ando na ako sa point na tatanggapin ko na may cancer, may stage 1 ako. But eventually, by the grace of God, God's mercy, nagpa-biopsy ako and it's benign. Wow. But last May 13, I had a total hysterectomy done already on me. Yun. So, health-wise, medyo challenging kasi nga the last 2 years, 3 major surgeries ako, tsaka may nangyari sa mata ko, nagkaroon ako sa head and then sa heart, nag-ablation ako last December. So medyo eto, Grabe. 2 months recovery dito, eto, okay ako. Grabe. Yun ang wake-up call. Purpose, Chinks, sobrang magigising kapag inabot mo pala yun na, I have to face it. I think I have cancer. Pero ngayon, iba na pananaw ko, iba na ang tingin ko na naman. Yun yung sinasabi ko, yung challenges of life just makes you grow and learn. Diba? Naging iba ka eh. Totoo. Iba ka. Guys, totoo yan. Like for example, lahat po tayo meron tayong mga sariling pinagdadaanan ngayon. May problema. Kunyari, problema ngayon tungkol sa pera. Parang kapos ka sa pera, or if not naman, wala kang trabaho, wala kang pinagkakitaan. Pero oras na may nangyari sa inyo, lahat ng yan makakalimutan. Oh yeah. Di ba? Alam mo, naging importante lang sa akin nun, Chinks, time. Oo. Pero sabi ko, ilang taon na lang kaya life ko? Time. Oo. Talagang bigla ako nag-focus na ano bang kailangan ba? Pag nawala ako, ano bang mga di ba? Yung mga bata, yung ganito, yun. Talagang time. I wanted to spend more time with God, with everybody. I wanted to cleanse myself more. I wanted to go more to church. Lahat, parang biglang ang konti na lang ng oras mo. Tama. And then he wakes you up and then you realize, may purpose pa pala ako. Grabe. Kaya nga, parang every single day of my life, that's what I've learned. I plan as if I'm going to live 100 years, but I live every day. Like, it's just... Yeah, that this will be my last day. So, yun nga, di ba, yung parang God encourages us to live one day at a time. Yeah. Kasi if we live in the past, there's a tendency for us to live in regret and to be imprisoned by the past. Past mistake, past hurts, past failures. And if we live in the future, there's a tendency for us to live in fear. Yeah. Fear of the unknown, fear of the future, fear that you might fail. Kaya nga, that's the reason why, guys, if you're watching this and you have that tendency to live in the past and the future,
God is telling you right now to live every day in the present, one day at a time. That's the reason why God called present as a gift. True. Every day na buhay tayo, every day na matuto tayo magpasalamat kung ano meron tayo. At wag natin hanapin yung mga bagay na wala sa atin. So, Lads, ano isang bagay na hindi alam ng public about you? I'm weak, but I'm strong. I'm scared, but I'm brave. Wow. I'm lacking, but I'm whole. I'm not perfect, but in His eyes I am. Wow. I cannot please man. I just have to learn to see myself the way He sees me. Napagod ka na siguro rin, no? Nakakapagod talaga yan. Yan ba yung concern mo dati, that you try to please people around you? I always just want to be kind. Sabi ng Jesus, like, di ba? Every day naman na you try hard. Pero, yeah, yun na sinasabi ba niya. Stand in faith. Whatever happens, di ba? Stand in faith. So, every day when you say, thank you, Lord, I'm awake, sobrang laking blessing nun. Was there a moment in your life, especially when you were in the movies, you were forced to do something na talagang uncomfortable ka na, but you have to please people in order for you to... Oh, yes. Madami. Changed. Ang dami ng mga... I've stood in big crowds. I've stood in stadiums and I've shared my testimony. And life wasn't easy. Life wasn't fair. But again, when you think of how you went through it and why you went through it, it's because of now. So life was really tough. It was painful. And like what you said, but if you keep living in the past, wala talaga. I mean, sayang yung oras. Even now, ang focus ko na lang is individually, first fixing my relationships with the people I love, making life easier for them. Kasi time eh. My children, watching them slowly. Hindi madali Hindi ko, actually unfair talaga change in life at 53. Hindi ko akalain na I'll be in so much fear and pain and loneliness, seeing them all, making lives of their own, nakasal na isa-isa. Alam mo, it's bittersweet. Especially when you're alone, diba? Yeah. But talagang I'm just grateful kung anong naging ending ng mga anak ko. Yeah. No, at Lods, do you still experience fear? And if ever na-experience fear, ano yung fear na yun? Siguro fear na, like yung a mother's fear na when your children are away, yung in the middle of the night, yung para kang nahulog sa building na, teka lang, asan kaya si Sofia ngayon? Asan kaya nakauwi na kaya sa ganito? Kasi may kanya-kanya na silang bahay. I talk to him na sana pakinggan niya yung prayers ng mga anak ko. Yeah, siguro yun lang naman na mas gugustuhin nila yung pagdaanan ng buhay na kasama si Lord. Yan lang, yung talagang I see them naman eh. I see them struggling, I see them fearful also, pero if there's one thing I'm grateful, alam ko tatapusin na kay Lord. Yeah. I think yan ang concern ng bawat magulang na ano mangyayari sa future ng anak. Minsan lalo na kung ito lang, reality, minsan napapariwara yung mga bata, di ba? Na parang nagtataka ka eh. Pinalaki ko naman silang maayos. Ginawa ko naman na lahat. Pero ba't ganito ang nagiging direksyon at nagiging pag-uugali? Una, ito na sabihin ko po sa inyo. No? I would like to take this opportunity. If you're a parent that you feel that you are, yung parang, saan ba ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Let me encourage you, you are not lesser of a parent just because nag-iba ang direksyon at paniniwala ng mga anak niya. You are not a failure as a parent. Number 2, this is where I realized, about 24, 22, and 20 na rin Nads, is where yung verse na trust in the Lord Yeah. with all of your heart. Yep. And lean not on your own understanding. Always acknowledge and trust Him. And He will make your path straight. Dito na yung dito mo masasabi na may exercise mo yung faith na nagtitiwala ka that God is in control. Oh yeah. God is sovereign. Yeah.
to protect them even hindi natin sila nakikita o wala tayo sa Kaya lang naman ako nakakatulog sa gabi. Knowing that he's in control. Kasi, Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. hindi madaling panoorin ng mga anak mo gumawa ng sarili ng mga buhay. Hindi madali knowing na alam nyo, oops, magkakamali sila pero wala kang magagawa kundi saluhin lang sila pa nagkamali sila. You can only advise, but you can never meddle, di ba? You can only allow them to make their own mistakes and watch them fall. Yun yung masakit as a parent, knowing na mabagsak sila, pero, di ba? Pero yun ang pagmamahal di ba? Parang si Lord. Yun. Inayan tayo magkamali, patawad ng patawad, di ba? Kahit paulit-ulit lang tayo. Pero, di ba? Ending natin, kung talagang totoong mahal natin ang magulang natin, makikinig tayo. Have you ever wished na you live a normal life? Of course. Out of the limelight na gano'n. Naisip mo ba yun? Talaga? Yeah, but naisip ko ano kaya. Pero hindi ko maisip ako na hindi. Totoo. Like, hindi ako artista, hindi ako, hindi. Totoo, no? Curious lang, no? Yeah, where would I put my character and my personality and my energy? Sana daling tuloy na ako. Kagabi. Sobra. Alam mo, ito lang, hindi ko makakalimutan. One of my unforgettable encounter with Nadia. Sobra siyang, talaga, bubbly. And medyong boys pa nga Boys in the sense na, talaga. One of the boys talaga. Oo, sobra. Na talagang, during the time nga, hindi mo nga ma-feel na artista siya Na parang, syempre naman, ako naman, hindi naman ako artista talaga. Naging artista lang ako because of Randy Santiago. Kaya nga, I'm really amazed. Saka yung transition na ginagawa ni Lord sa buhay mo. Natutulog tayo sa isang sahig, no? Nakalatag tayong lahat, no? Hindi ko makakalimutan yun. So, pinag-usapan natin yung lately, yung mga challenges. Pero prior to that, siguro isang biggest challenge na hindi mo makalimutan when you were starting? Was it your pregnancy during that time? One of the, yeah, that was one of them. But at that time I got pregnant, parang it was more of I wanted to have, parang, oh wow. Parang yun, no, magkakaroon na ako ng pamilya. Parang iba na parang may magta-take care na sa akin. Parang gano'n na, parang totoo na ba, ito na ba yung love of my life? Siya naman talaga, 29 years naman kami. So, no regrets. Pero yeah, yung may kasabihan na once an actor, always an actor. Oo. Or probably, you can take the actor or the actress out of the acting industry, but you cannot take the actor and actress out of the person. Yes, that's true talaga. And no matter how difficult it was na, kahit papano, pinayagan naman niya ako kasi nakita niya na miss ko naman talaga. Hindi naman niya ako pinatingilan. Pero syempre may mga kung ano. Limitation. Limitation, syempre. And hanggang ngayon naman, yung love ko for the industry, andun pa rin talaga. Iba? Ano naman strength mo, Nadia? Siyempre kanina, di alam ng tao. Pero saan ka talaga magaling? Ano yung strength cake? On strength ko, I was like, cool will I bless today. Wow. So saan nanggaling ang hugot din? Kasi lahat naman ng ginagawa natin na nag-enjoy tayo, may pinanghuhugutan yan. Saan ang hugot mo? Alam mo, since pinifigure out ko yun, pero I think talagang nasa dugo lang namin yan. Kasi I grew up with my parents na, alam mo yung my household was always full. The door was always open. There was always food on the table regardless who walks in. Kinalakihan ko yun hanggang sa nag-artista ako, ganun pa rin ang bahay namin. It was always open for everybody. Hanggang parang everybody just wanted to be there pag may problema. Everybody wanted to run to me to have a good time or to eat something. It was always like that. Hanggang sa naging asawa ko si Boy, na ganun din. Na ganun din, na talagang he would get out of the house at 5 in the morning, he had money in his pocket, ikutin na monumento, titingnan mo sino mga nambebenta, matatanda doon, bata pa uuwi niya agad. It was always like that. Feeding and giving was just a norm sa aming household. So, if you ask me now, ang talagang dream ko na lang siguro sa buhay ko, hindi travel, hindi mansion, hindi kotse, kundi magkaroon ng foundation. Wow. For me to have purpose, to me to be driven every day to do what I just love to do. Yeah? Yeah. And I do believe yan calling mo. Yeah. That's your purpose. Yeah. God gave me a story for His glory. Wow. Yeah.
Amazing. But let's talk about your weakness. Ano yung biggest weakness? My family, my children, arguments, fights. Ayoko nang nakakasakit. That's my weakness. My mouth, my tongue. Oh, I'm trying to learn not to deal emotionally. Think muna bago gano'n. Siguro, Think habang before speak. tumatanda tayo, may mga nagbabago sa buhay. Isipin mo, nag-menopause ako, siyempre, parati may yung ulo ko. Oh, And then, ang dami-daming mga pinagdadaanan ng babae mag-isa na parang, okay, you just want to keep yourself strong, di ba? So, yun. ito naman talking about masakit. What was the most painful lesson? Pinakamasakit is talagang huwag nyo nang antayin na you'll reach rock bottom before you find out that in the bottom, there's a rock and it's called God. Wow. Parati na lang tayong gano'n, ang titigas ng ulo natin, gagawin pa rin natin ang lahat, tapos pagbagsak na tayo, saka na naman tayo magigising. So when was that? A lot of times, since when boy died, I thought parang I lost it all. The pandemic was bad for me, but in a way, it became good because I held up myself again, put up a business again. Alam mo yung parang ang daming rock bottom. Rock Yeah. bottom sa akin siguro, it depends kasi may rock bottom na relationship, may rock bottom na finances, may rock bottom na spiritual, may rock bottom mental. Yeah. So, Jinx, lahat yung dinaanan ko in the last 3 years. So, when you tell me ano yung rock bottom, I wouldn't know kasi ang daming events. But again, I'm still standing because I found the rock in the bottom. Yeah, guys, yung sinasabi ni Nadia, when you're at the rock bottom, you will find God at the bottom. So, lahat tayo may pinagdadaanan. Alam mo, Nads, I'm really so blessed with this conversation of ours. For you to be so vulnerable and transparent. Dahil alam ko, maraming tao nakikinig at nanonood ngayon, nakaka-relate kayo. Diba? Akala natin artista, maganda ang buhay, okay sila financially, mentally, diba? Maganda support system. But in reality, tao rin. Tao lang po. May nararamdaman, may pinagdadaanan, nasasaktan. Kaya nga this world needs kindness. Kaya ngayon, ganda rin sinabi mo eh. Diba, you want to, and to be kind eh. Just want to be kind. Pinag-usapan na natin, yung financial rock bottom. When was the first time it happened to you? Oh, wow. Madami ko. Madaming stages, no? Sige, sumabot din kami ng palipat-lipat ng bahay. Sumabot din ako yung may children, had to move schools every year. Umabot din yung hindi ko papahalata sa mga anak ko na walang kuryente. Kasi tandaan mo, nagsugal din si boy for a long time. So, one day millionaire, minsan hindi. Alam mo yon. So, maraming mga instansya na you had to talagang, lalo na nung kasakit na siya. Nung nagkasakit na siya, syempre, yun yung sinasabing kahit magkano ipon mo, pag nagkasakit ka, ubos ka. And 3 years yun, non-stop siya na sa ospital, hanggang sa mabot na ng hanggang sa namatay na siya. So, mahirap i-explain kung kailan, but pinaka-worst siguro yun nga, yung pandemic. Dahil lahat tayong unexpected. Yeah. Hindi tayo nakapag-ipon, ganyan. Pero yun nga, again, thank God nga na biglang yung kusina ni Nadia, all of a sudden we had to close it down dahil sa amin na pinapadala truckloads yung mga bigas, yung mga gulay galing Benguet para magluto para sa mga frontliners natin. And that's what we did for 8 months. Oh. Totoo sinasabi ng Lord, when you pay it forward, talagang 1,000 folds ang balik sa'yo. Siguro after serving our frontliners for 8 months, eto, nabukas tong Meats and Deli ni Yana, nagkaroon ako ng sarili kong negosyo, nagkaroon din ng negosyo ng pamilya ko. So God doesn't just bless you Pagka gumawa ka ng buti sa kapwa, makikita mo rin nagmamanifest yan sa mga katabi mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Pag nakikita mo, ay, ito, alam mong galing kay Lord to, ay, kasi ginawa natin to, alam mo yun? So, hindi mabigat ang gumawa ng mabuti kasi alam mo naman bakit mo ginagawa yun? Para sa Kanya, not for anything else. Kasi, di ba, everyday nga, we try to be Jesus-like the best way we can. Kahit minsan may araw na napakasama ko, na maiintang ulo ko, hindi to yung tamang araw para sa akin. Pero yun ang bumabalik, taka lang. Paano ba kung si Jesus ang nagganito? Paano niya i-handle to? May kasabihan malalaman mo mga tunay nating mga kaibigan, hindi sa panahon ng kasaganahan, kundi sa panahon ng kagipitan.
Sino ang di mo makalimutan na nag-reach out sa'yo nung panahon na yun? Sa panahon na yon, lalo na nung pandemic, hindi ko mabibilang. Ang dami talagang tumulong sa akin. Wow. Hindi ko talaga mabibilang, pero they know who they are. Pero kung sasabihin mo yung sa kabuuan, buhay ko na who's always been there, Yeah. na never ako pinabayaan, masasabi ko si Robin. Wow. I have friends outside of the business na talagang who are there, loyal, forever, like Nuboy. I have so many friends na hindi sila nasa limelight, na alam mo isang tawag nandiyan dyan. Pero kung sa industry na sinasabi mo na kahit kailan hindi ako iniwan, si Robin yan. Yeah, talking about financial hardships, ano naman ang pwede mong ipayo sa mga kabataan ngayon na mga celebrities na kumikita ng pera na hindi natin kinita nung panahon na yun? Di ba? Grabe. Alam mo yan, hanggang ngayon nag-iipon ako. Oo. Ito na yung ipunaryo. Ako sa totoo, ito lang ha, may trivia ako. I mean, hindi trivia, pero magpapasalamat ako kay Chinky. Dahil dito, sa yung Ipon Can, Oo. nakabiyahe kami ng mag-iina ng 2 beses sa ibang bansa. Wow. So yan, the 3 times na hinihingi ko sa'yo every New Year, Chinks, pahinging Ipon Can. May napupuntahan yun. Pero ang advice ko sa mga bata ngayon, my God, you are so blessed. You are so blessed with the money that you are making right now sa mga artista ngayon. Mahalin niyo yung trabaho ninyo. Do not live for just now. Think always of tomorrow. Ano ba ang iiwan ninyo dito sa industriyan to? How do you want to be known? Ano naging contribution ninyo? Hindi porket 1 million ng followers ninyo, ibig sabihin okay ka na. Medyo katok-katok ng konti, harap-harap sa salamin, kasi this is not the real life. The real life is still you being you. Stay you, and uunahin yung needs kaysa sa wants. Yun ang, hanggang ngayon at 53, inuuna ko ang needs sa wants. Dahil ang wants, darating sa punto ang buhay ninyo, hindi na importante ang material na bagay. Wow. Let's move on to motherhood. Alam mo, ang pinaka-challenging talaga is raising kids na on your own. Diba? Being single parent. Dahil wala na nga si Mayor, diba? So, ikaw, ano yung mga challenges na sa palagay mo ang matindi becoming a single parent? Yung maging pabigat, yun ang ayokong mangyari. Oo, naaasa sa anak. Oo, hindi dahil sa pride, pero dahil hindi ako naniniwala na ang anak, kaya mo pinag-aral, kaya mo pinagpilang gawang successful para kuminhawa ka. Sobrang hirap. Yun nga, ayokong umabot sa puntong ang ganon. Kaya ngayon, ang ginagawa ko is watching them all flourish, doing what they can with their lives, na naseeded ko naman sila, naturuan naman namin sila ni Boy kung paano buhay. Alam ko, Chings, hindi maghihirap ang mga anak ko. Wow. Alam na alam ko yan because they know how to live, marunong silang makisama, makapakumbaba silang mga bata, at God-fearing silang lahat. At lahat ng tinuro ko sa mga anak ko, base sa mga pagkakamali ko noon. Kaya, always by example, di ba, ika nga. So, hindi porket nagkamali po tayo, yun na yun. Make it a lesson, make it something that you can use for the future. Siyempre, there's our single parents out there who's struggling, na they feel alone. Can you encourage them? Kausapin mo naman sila kung may pinagdadaanan din sila. Minsan feeling ko wala ako sa posisyon kasi meron din akong pinagdadaanan as a mother right now, as a parent, as a woman. Number 1 po, dasal. Dasal. When you're lost, when you're angry, when you're sad, when you're happy, when you're complete, when you're kulang, lahat po, just pray. Kasi hindi talaga natin kaya mag-isa. Huwag natin isipin kaya natin mag-isa. At kahit man ano pang planuhin natin onwards sa araw-araw, always ask, Lord, galing ba sa'yo to? Or Lord, guide me. Yung business ba na to? Itong meeting ba na to? Galing po ba sa iyo? Always be guided kasi sobrang hirap po na sa ganitong panahon, sa ganitong buhay ay magkamali pa ulit. Tsaka let's be kind. Let's be kind to everybody kasi bumabalik po yan. Sa mga single parent, kapahangan nyo lang, kaya natin to. Kaya na nanay yung parating sinasabi, ilaw ng tahanan. We are the light. Wow. We are the reason why nakikita nila kung saan sila pupunta. We are the light, and we are the one who gives them that energy. Pag nakikita nila okay tayo, okay sila. Kasi na-realize ko, pag hindi ako okay, hindi okay mga anak.
Kaya malaki po talaga ang influence. But don't pretend to be okay. Always seek help. Yeah. Habang kinikwento mo, yung parang ramdam na ramdam ko talaga yung pinanggalingan mo, pinagdaanan mo, at saka ano yung current situation mo yun. Parang lumilinaw na lalo yung, alam mo na yung purpose mo, lumilinaw na yung ano yung calling mo sa buhay. So ano yung gusto mong maiwan na legacy bilang Nadia Montenegro as artista? Hindi natin mawawala yan, just like what you mentioned. Number 2, as a public servant. And number 3, as a mother. Siguro, someone who loved the industry only the way I did. And I do. Kumbaga, I'm always present. Andyan ako para sa kanila. Siguro, but I want to be remembered as a Miss Congeniality. So you accept projects pa rin right now? Oh, yes. Okay. Sige, let's talk about naman yun nga. How do you want to be remembered as a public servant? As a public servant, I want to be remembered as someone who was reliable, who was always there when needed. Kasi ako, Chinks, hanggat kaya ko, gawin ko. Pero pag hindi ko kaya, sasabihin ko para hindi umasa. Tama. How do you want to be remembered as a mother? Someone who tried her best to fight and to raise them with dignity, Wow. regardless of your mistakes. Ay, grabe. Alam mo, marami na taong nagkamali. Di ba yung parang pag nagkakamali na tayo, parang feeling po natin na end of the world eh. Mahusgahan na tayo ng tao. Pero ang pinakamasarap, Why? yung araw na redemption mo. Paano? Pag niredeem ka na yun. Pag dumating yung araw na, ikaw makakaramdam nun, hindi tao. Na parang, okay, I'm free. Alam mo yun? Free from what? Free from all judgment. Yeah. Kasi, pag nailabas mo na lahat, pagka Suko mo na. oo, naisuko mo na lahat, wala na ang taong wala namang concern. Ang importante yung mga taong may concern, iniyakap. Pero nintindi ka. And importante is yung alam niya kung bakit lahat. Okay. Sobrang pang MMK yata ang episode na ito mga kapatid. Pero hindi na mapapa-interview, tiyak. Ikaw tanong. so let's go to the light moment. Boy Abundas Okay. time. Fast stop. Drama, comedy. Drama. Ay, nako, yung obvious ba? Acting or directing? Acting. Okay. Coffee or wine? Coffee. Biggest guilty pleasure? Coffee. Oo nga. Coffee ako. Oh, secret talent? Secret talent, painting. Oh! Yes. First celebrity crush? JC Bonin. Oo naman. Oo, JC Bonin. Sweet or spicy? Sweet. Last time you cried? 2 seconds ago. Okay. One thing na talagang nire-reward mo sa sarili mo? Peace. Okay, wow. One thing you regret on spending on, siyempre. Stupid stuff in the past. You know, na it never valued anything. One word to describe your life right now. Glorious. Despite of mga pinagdadaan mo. I'm glorified talaga. Grabe. Since, ito yung original na Iponaryo. It's a challenge na. Ay, Mag-ipon. Oy! Level up na kami. Level up na kami. Ngayon, dinalata. Box na. Yes, mag-Europe ako. Ito yung ipon box. Pare rin style, di ba? Yeah. Tataraan mo siya. Pero the beauty about this, nakakarton. Tapos meron na siyang slip dito para sa Okay. perang papel. Okay. Tapos susulat mo pang Europe. Okay. Start date, end date. Tapos pag nabumail, may 60,000. Huling naipon ko dito sa 89. 89,000? Naglag ako pagka may sobra sa allowance. Lagay. Wow, congrats. Thank you. Ay, malaking bagay ito, guys. Promise ko sa inyo. It gives you a goal. I mean, nakaka-excite at the same time nakaka-proud pag nagawa mo. Yeah, ito. Para may naman sa bahay. Pick a card. Ito yung tinatawag na ipon cards. Ito ba, Yeah. bibigay mo ang amount na pera? Ayan, alam mo Tubig lang today challenge. Bawal muna mag-milk tea at soft drinks today. Ang amount na matitipid mo ay uhulog mo sa tama ka dyan. Okay, no coffee. Nawala agad. So, yun. Tama yan. So, ito yung mga ipon cards. Magagamit Thank mo. you so Siyempre, much. bigyan natin ng one set ng lahat ng books ko para alaman. Oo. And then, lahat kasi tayo may tinatawag na tayong financial trauma. Yes. Kasi iba-ibang trauma eh. Yung mga verbal trauma,
experience. Ito naman, financial. Ang tawag natin dito, wealth cards. Okay. Ako yan, Ching. Every day, ano lang, mga 2 to 3 minutes a day. Ang gagawin mo lang, pick one card. Sa likod ng card na ito, babasahin mo ang iyong money wounds or money trauma. Pakiramdam ko, hindi sapat ang talento ko para umasenso. Oo. Parang ito guys sometimes na even though you're successful, mayroon ka pa rin tinatawag na lalo na kung may next level na, kasama na mas Brooke Shields sa isang eksena, parang feel good. Karapat-dapat ba ako? Kahit na napag-aling. Tapos, dito sa likod, basahin. I-declare mo to. I will use my skills and keep learning to create more opportunities for success. I have been given the ability to produce wealth. Deuteronomy 8:18. Yan. So, yan, araw-araw yan. Tapos, ilalagay mo dito. Lalagay mo sa box para makita mo. Ayan. Okay. May window yan Every day. Yan, may window. Gawin. Yan. Yan. Thank you. So, this is also for... Kailangan ko lahat to ngayon. Alam Alam mo naman tumatawag ako sa'yo pagkano. how do they get in touch with you? So guys, for some people out there, if Yeah. you're a producer or if not naman, syempre, si Nadia is still open. Makakala na ibang tao, nagbago ka na ng career. Ako, hindi na ako open. Hindi na ako pwede pang showbiz talaga. So, Nads, paano ka makukontak? Yes, sa kusina ni Nadia, lalo na ang aking catering. Kusina ni Nadia is 0915-798-7428. On Facebook, it's official Nadia M. And on Instagram, it's Nadia Montenegro. Wow. So, kung gusto niyo magpa-cater din also, very good food. Tsaka dito po sa Meats and Deli Cafe. Yeah. Sa may dito, saan to? Sa Rockwell Grove, sa Pasig. Sa may Pasig. Hindi Rockwell, Makati. Oo, para Rockwell Grove. 55. Oo. Sobrang galing ng steak. Mama, bibili ako ng tomahawk. Okay, grabe. What a beautiful and honest conversation, Miss Nadia. Maraming salamat again. You? I hope, guys, you were inspired as I was. So, please, ito lang mga kapatid, suggestion ko talaga. Kung may natutunan kayo sa buhay ni Nadia, reach out to her. Follow her also at her social media. And mag-comment kayo sa comment section. As I always say, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. I have ADHD and I'm happy I have it. Was there a season na na-depress ka rin because of this condition? Ano yung dahilan kung bakit during the time may apprehension ka na humingi ng tulong at ng payo sa ibang tao? Parang suddenly I was thrown into parenthood at a young age. So it shook my entire Ano yung pinaka-greatest fear ng isang single parent? Are you healed of that past already? I am living my best life right now. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.